Ayun. Mga ka-react, dito na naman tayo, no? Panibagong araw, panibagong reaction na naman tayo at meron tayong videong panunurin uli. At ito yung maingay na pinag-uusapan, yung tungkol doon sa sinasabi ni dating presidente, no, si Duterte sa mga senado. May sinabi kasi siya eh. So panoorin natin, no? Pakinggan natin, tapos bibigyan natin ng reaction mamaya. Pero unahin muna natin, mga ka-react, yung para maalala lang natin yung salita muna, yung nangampanya ang Marcos sa Ilocos. So unahin muna natin panoorin yon bago yung reaction ni yung Duterte naman na nung nag-rally rin sila. So doon may lumabas na salita. So yung mga ka-react, no, bago tayo magsimula, please like and subscribe. So yung mga ka-react, simulan na natin. Naimbag na nabita kami na po. Gagayem ken kakabsat, agtakder tayo para ti ay ayaten a Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alianza. Kailya, Ilocos, Gagayem ken kakabsat na imbag nga malaymi amin. Nagtugaw kayo, apo. Nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magbukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Hindi magkasya eh. Ito na yung kay dating Pangulo, no? Ito na yung sagot niya kay hindi man sagot, kumbaga nagbigay din siya ng salita. Dahil nga naman nangangampanya sila. So, pagbigyan natin. Meron isang presidente Yun lang. na talagang bangag. Tamo. Ayaw tumigil eh. Hindi naman buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, Sa totoo lang, mga ka-react, no, ito yung mahirap intindihin sa mga Duterte na bakit kailangan mong pagpilitan yung salitang yun na bangag. Sa totoo lang,
kung ang bangag na tao ay talagang bangag, sa totoo lang, hindi yan makakagawa ng trabaho. Kung ikaw ay isang user, hindi makakagawa ng trabaho yan. Kaya, hindi ko alam kung bakit nila pinagpipilitan yung salitang yan. Na malabo, malayo. Siguro kung siya ay binata pa nung mga, basta, panoorin natin mga karyak. Kung maybe constant heroin, abot pa siguro siya ng 80. Parang sa akin kasi mga karyak, no, yung paulit-ulit na sinasabing bangag addict, para bang sa pamilya niya walang ganun. Siguro naman nakita natin nung kumbaga sa edad ni may anak siya na medyo dumaan din sa mga bisyo. So dapat talaga sa kanya tigilan niya na yung salitang yan kasi hindi na bibenta sa mga Pilipino yan. Ang bumibenta lang diyan yung kanyang mga followers na talagang diehard sa kanya kasi natulungan niya Kumbaga, napapakinabangan siya kaya hanggang ngayon kumakapit. So, yun lang yung akin mga karyak, no? Sige, tuloy natin. Marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di natin yung mga senador ngayon para mabakante. Yun. Yun yung sinasabi doon. Ito ng mga 15 na senador. Sa akin naman talaga, itong salitang to, parang dinaan na nga lang sa ganung salita, no? Wala nang masabi. So, para sa akin, hindi nga naman masyado natin bigyan ng ano. Pero, siyempre, sa mga kritiko niya rin, sa mga kritiko rin ni Duterte, talaga naman na bibigyan ng kahulugan yan. Oo. Kung sa kanya parang wala lang masabi, instead na magsalita ng ibang salita para doon sa pangungontra nila sa ticket kaalyado ng Malacanang, nabaling siya kasi yung bungangan nila, yung mga Duterte kasi parang ano na nila yung salitang patay natin. Parang sa kanila yung salitang yun, once na humaharap sila sa mga tao, parang hindi nawawala yung salitang ganun. So, akin lang yun, mga karyak, no? Sa akin yun. Yun yung napapansin ko at ano ko sa kanila. Sige, mga karyak. Tuloy natin. Pasok na tayo lahat. Iginiit naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na biro lamang ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay sa mga senador at hindi dapat bigyan man ng mabigat na kahulugan. Sa isang panayam, sinabi ni De La Rosa na matagal na niyang kilala ang dating Pangulo sa ganitong klaseng pagsasalita at malinaw na nagpapatawa lamang ito. Samantala nagpahayag naman ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggamit ng paraang ito na yung welta ng Pangulo na salita doon sa nasabing hindi magandang bitaw ni Duterte, no? So dito na panibagong kung nagpunta sila sa Davao del Norte ba o anong parte ng Davao nung nagpunta sila doon sila nagkaroon ng rally. So dito naman nasabi ng Pangulo ito. So, pakinggan natin, mga karya. may kaugnayan sa karahasan bilang kasangkapan sa politika. Narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay, talaga, isbagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, isa-isang solusyon sa lahat ng problema, pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka. Naimbag na Ayun, mga karyak. Yun na nga, narinig na natin yung part ni Marcos, part ni Duterte. So, yung sa sinasabi kasi ni Duterte talaga naman ay
yun na, bukang bibig nila yun, ano. Pero maraming nag-react kasi ng mga, sa mga congressman, maraming nag-react dyan. At yun na nga, parang gusto nilang seryosohin yung nasabi ni Duterte. Sa totoo lang, ang lagi namang depensa ng mga Duterte ay nagbibiro lang. So, ganun yun. At sa mga salita, ito mga karyak. Ngayon, yung salita kasi ni Presidente Marcos, ngayon lang nila nakita yung side, parang new version ni Pangulong Marcos to ngayon eh. Yung hindi niya pinapalampas, kung tutusin mga karyak sa mga balita, ay mas mahaba pa yung sinasabi ng Pangulo para lang pigilin yung kanilang pananalitang hindi maganda sa kanya, no? Marami pang sinasabi ang Pangulo, pero ang sa atin lang ay binigyan lang natin ng paliwanag yung side ni Duterte sa pagsasalita ron. Sa Pangulo naman, kung makikita natin, siya talaga ngayon ay active sa pagribat. Gamitan na natin yung salitang ribat. Active siya sa pagbalik ng mga salita na bawat bibitawan. Pero nauna. Pero okay lang. Okay naman yun eh. Kasi ngayon lang nila narinig. Pangangampanya nga naman. So, gustong iupo ng Pangulo yung kanyang mga talagang kaalyado. Kaya, yun yung ngayon, magtatagisan talaga sila kung sinong pinakamatalas ang bunga. Pero sana naman ang Pangulo, wag nang masyado. Piliin na lang yung mga salita na pwede siyang mag-react. Wag na lahat para hindi mawala yung tinatawag nila na statement ba yun? O statement, no? Na pagiging para siyang dissenting tao eh. Hindi naman siya kilalang nagsasalita, nagbibitaw ng mga salitang kumbaga puro patama, no? Hindi ganoon. Kung magsalita yan si Pangulo, pahaging, pero talagang may tama naman, di ba? Dati siyang nagsasalita, pero yung pananalita niya, padaplis, pero sa totoo lang, talagang may tama. Ito pa mga karyak, no? Pakinggan naman natin si Vic Rodriguez, no, na nag-react doon sa parang siya yung tinamaan sa suka. Masyado niyang siniseryoso yung salitang parang nag-deliver lang ng suka pero nakakuha na agad ng Certificate of Candidacy para tumakbo ng Senado. So pakinggan mo natin ito, mga karyak. Ang suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng at higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Kaya ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka.
Labanan natin ang mga mambubudol. Oh, yun mga kareak. Yun lang ang panunurin natin kay Vic Rodriguez, no. Ang sa akin lang, masyado niyang siniseryoso yung yung Team Suka at pinagmamalaki niya na siya ay abogado. Pero tandaan natin mga kareak, no. Hindi niya siya ang may hawak ng kaso dati ni Pangulong Marcos kontra Leni Robredo doon sa sinasabing na daya siya nung tumakbo siya ng vice presidente, no, si Pangulong Marcos. Huwag niyo kalimutan na si Vic Rodriguez ang attorney niya na humahawak ng kaso at hindi niya ito na ipanalo. So, dapat hindi niya pwedeng ipagmalaki yung mga ganong bagay. Kung kita mo naman sa side ng Pangulo, alam ng Pangulo na ikaw humawak ng kaso ko pero hindi mo nga ako na ipanalo tapos magyayabang ka. At isa pa to mga kareak, no? Yung may salita kasi ngayon na lumalabas na yung parang nagkaroon ng twist yung salitang puro taga-deliver lang ng suka. So parang pinalalabas nila na minamaliit yung taong nagdi-deliver ng suka. So ikaw, ang layo naman kasi yun yung sa side ngayon ng mga followers ng Duterte, may pinalalabas sila na salita na yung parang sinisiraan, minamaliit yung nagdi-deliver ng suka. Dahil lang sabi nga, para ka lang nagdi-deliver ng suka. Pero kung tutusin mga kariyak, hindi dapat pumasok yung idea doon, no? Napakalayo. Kasi ang sinasabi lang doon na wala yun sa katayuan ng tao na nag-deliver ng suka na walang kwenta yung ginagawa mo, taga-deliver. Hindi po ganoon. Pumasok lang po yung salitang ganoon doon sa dahil para ka lang inutusan ng nanay mo o nag-deliver ka ng suka, nakakuha ka na ng candidacy. So, malayong papasok yung salitang minamaliit yung nagdi-deliver ng suka. Napakalayo. Gusto lang talagang palakihin at bibigyan ng kasiraan yung imahe ng Pangulo, no? So, yun lang akin, mga kariyak. Kasi anong siniseryoso ni Vic Rodriguez yung kanyang ngayon, alam naman natin kung anong pinanggalingan niya. Naging sidekick rin siya ni Pangulong Marcos. So, yun lang mga kariyak. Masyado nang mahaba yung aking sinasabi. At lagi kong sinasabi sa inyo mga kariyak, please, like and subscribe. At yun na, sa susunod muli, magre-react ulit tayo, manonood ulit tayo ng video. So hanggang doon na lang mga kareact. Salamat at tawag dito, asal to, naway pagpalain tayo ng may likha. Bibigyan tayo ng malakas na pangangatawan. Sana lagi tayong malusog. So, yun lang po, mga kareact. See you mga kareact.